Ang ni Tatay Digong dalawa. May lahing Bisaya, may lahing Moro. May lahing Visayas at Mindanao. Kaya ang nagmamahal kay Tatay Digong ngayon, Visayas at Mindanao. Kaya kung ano po ang mangyayari kay former President diyan sa Dahig, Netherlands, siguro makakamtan ng mga umaapi kay Tatay Digong ang ganti. Gaganti talaga ang mga lahi ni Tatay Digong. Sa Danau, Cebu, meron ding Saliti, Moro. First time po in the history sa Republika ng Pilipinas na araw-araw po merong kaganapan ho ito. Luzon at Visayas, Mindanao. Araw-araw po yan, grabe, ang dami ho. Yan yun po oh. Opo, sa Mandawi, meron din. Sa dulo po sa Mandawi, lahing Cebuano, Bisaya, si Tatay Digong. Kaya, kung ano man ang mangyayari, yung kinakatakutan natin, sabi ni Mayor Basti, masilayan ko man yung tatay ko. Kasi delikado ang kalagayan niya. Maraming magbahabol sa Marcos admin. Maraming maghahabol sa mga Marcoses. Tory, Marbil, BBM, Tambaloslos, mga buhaya. Marami pong maghahabol sa inyo. Yan po, lahat yan ay, ito naman sa Mandawi po yan kagabi, yan ay tumulo po ng kanilang luha na may kasamang dugo. Sinaktan po ni Marcos ang mga taga Visayas at Mindanao. Milyon-milyon ng maraming Filipino ang maghahanap ng hustisya, no, laban para kay Tatay Digong. Ngayon pa lang ay nagparamdam na po ang mga Filipino ng galit, dismaya sa gobyernong Marcos. Patunay na hindi po nagustuhan ng mga taga Visayas at Mindanao ang pag-alis pusta kay former President Duterte. Araw-araw na po yan hanggat sa may balik si Tatay Digong sa bansa natin. Mandawi naman po yan. Kagabi po yan ha, kagabi. Mandawi po yan kagabi. Sabay po yan sa Pampanga rin kagabi. Hulo-sulo, sabay-sabay ho yan. Ayan ho. Maniwala ho kayo, may ganti ho yan. Ito po ang patunay na ang mga Filipino ay mahal na mahal si Tatay Digong. Sabi ko nga ho sa inyo, iba ho ang sitwasyon ni Tatay Digong sa sitwasyon ng mga hinatulan ng ICC. Iba po si Rodrigo Roa Duterte. Kung yung mga hinatulan ng ICC sinusuka ng kanilang mga kababayan, tayo iba. Si Tatay Digong, ito ay biktima ng pamumulitika ng gobyernong Marcos. Obsession, jealousy, pagkainggit, pagkasakim sa kapangyarihan. Mga Pilipino ho ngayon ang magbubuhat kay Tatay Digong. Kagaya ho nito, patunay lang po ito mga kababayan ko, na mahal ng maraming Filipino si former President Rodrigo Roa Duterte saan man panig ng mundo. Merong isang reporter ng ABS-CBN ang gustong magtanong sa isang Filipino na galing Germany, dumayo papuntang Netherlands para lamang maghayag ng suporta kay Tatay Digong. Kasi pinalabas ng mga mainstream media na yung mga supporter ni Tatay Digong
ay supporter daw ni Bangag. Ganon yung kumakalat, ha? Imbis sila ay Duterte supporters, pinalabas ng mga bayad media na mga supporters daw ni Bangag na gustong makulong si Tatay Digong. Tablado yung isang reporter dito, pahiya ho. Panoorin niyo po ang tapang ng babaeng ito. We are not paid by the Marcos. No. Yeah, we are here to sympathize. We are from Belgium, Germany, and Nice. Saan pa kayo? Germany with our own money. Our reporter from ako rin ay Oo. ABS-CBN, Sen Hernandez po. Sen Hernandez. She's also reporting, taga dito. I'm Sen an Hernandez. ex-mayor of Cabacan. Talaga? I'm a two-termer. Baka My pwede kayo husband tumayo sa is likod also a mayor. Baka And we, gagamitin nyo lang kami eh. Bakit naman? Kayo kay Duterte, di ba? oh, she's a Sakon. nurse. Yeah. She tried to check the health of our president. He's an 80 years old by March 28. So pwede nga po, He was di ba? kidnapped in the Philippines. Oo. Kasi parang we will mention na nandito yung supporters. Sa totoo lang, syempre may magsasabi na hindi pinapakita ang supporters now. We're showing Oh, people. yeah. That's what You we're can doing. show us that we are not paid. Yes. Yes, Yeah. sir. And he's my husband. Are you married to Yeah. Yeah. He married at the Bawenya. From the Philippines. Yeah. Yeah. All the way here. Email mo. Pete. So you helped her like fly over I'm here? Ben Herman. Yeah. Na live ka ba? Hindi. Pero pwede, Yeah, baka siguro. pwede po na makita kayo. Kung gusto niyo. O ayan, Sen Hernandez, yan ang napala mo. Ang mahirap kasi dito sa ABS-CBN, masyado talagang bias, kaya nga napasara kayo eh. Anong sabi ng isang Pilipina? Gagamitin nyo lang kami. Dahil alam naman ho namin na galit kayo kay Duterte. O, kapal din ang mukha, no? Di iyak ka ngayon. Ganun kasi kayo, kukuha kayo ng video, interview, di nyo pinapalabas kasi gusto po ninyo, ang pinapalabas ninyo sa inyong mga channel, yung mga galit sa mga Duterte. Akala ho siguro ninyo, maluloko nyo yung mga Filipino, matatalino na ho yan. Matatalino ha mga Filipino ngayon, mga OFW. Laban ho sa ABS-CBN. Mga interview ho ninyo na pabor sa mga Duterte, di talaga pinapalabas kasi magagalit amo ho ninyo eh. Ang ipapalabas, yung mga galit kay Digong. Yan, ilabas ninyo yan kasi galit kay Digong. Ganon kayo kabayas. Pati ngayong si Kimcho, si Bong Navarro, ginamit pa ninyo sa issue time na gusto nyong palabasin na ang mga Filipino natutuwa sa pagpapa-aristo ni Bangag kay Tatay Digong at dinala sa ICC. Hindi yun eh. Kayo lang ho ang natuwa dahil mga bangag kayo. Kami hindi ho eh. Kasi alam ho namin ang Duterte ay tunay na nagmamahal sa bayan.